Amen. Last Sunday, sino nandito? Last Sunday, amen, kaway-kaway. So we'll learn something about foundational from Scripture. God is love. Amen? Si Pastor Michelle, Sir Rev Mitch, ang nagturo sa atin yan. Sabi niya, hindi tayo ang mag-imbento ng love because ang Diyos ang pinanggalingan nito. And because God loved us first, we have the capacity to love others. Amen? Sino yung katabi mo, mahal mo ba yan? Sabi niya, wala akong choices. Joke! Pero ngayong linggo, of course, kailangan nating siguro magtanong ng totoong medyo patapang na tanong. Kung galing ang love sa Diyos, bakit maraming relasyon ang nasisira? Tanong niyo ba yan? Diba? Bakit maraming nagmahal pero nasaktan? No? Na guilty at nagsisi? Hindi kaya, ang tanong ko hindi kaya we do love, no, not according to the will of God. Hindi niya ito kinatuwa. Kasi siguro mali ang paraan natin that lead us in a wrong way of living. Tama ba yun? Tingin nyo? Amen. So in this way, tingin niyo ba, can we make God smile? Pag mali yung ginagawa natin sa buhay? Diba? Or maybe, how can we make God smile? So yan po ang pag-uusapan natin ngayon. Kasi which is the second part of our series. Diba? Remember, sabi ni Pastor Mitch, last month or love month of February, we have series. Una yung love, which is the topic last Sunday. Today is about purity, and next week is about marriage. So, ang text natin ngayong umaga ay nasa 1 Thessalonians chapter 4, verse 1 to 8. No? Sige, alam ko nandyan yan, pero I will be reading from the book, from NASB version. Sabi niya, chapter 4, finally, brethren, we request and exhort you in the Lord Jesus that as you receive from us instruction as to how you ought to walk and please God, just as you actually do walk. Ayan ako, sabi ni Pablo. That you excel still mo. Alam ko naman, medyo okay na yung buhay natin. Pero sabi ni Pablo, we excel still more. Galingan pa daw natin. Verse 2, for you know what commandments we gave you by the authority of the Lord Jesus. With this, or for this, is the will of God, your sanctification, that is, that you abstain from sexual immorality. Verse 4, that each of you know how to possess his own vessel in sanctification and honor. Verse 5, that in lustful passion, like the Gentiles who do not know God. 6, and that no man transgress and defraud his brother in the matter, because the Lord is the avenger. Ayan, tagapagtanggol in all these things. Just as we also told you before and solemnly warn you. Verse 7, ayan for God has not called us for the purpose of impurity, but in sanctification or holiness. Verse 8, so he who rejects this is not rejecting man, but the God who gave His Holy Spirit to you. Ayan. Yan po, no? So pagpalain ang salita ng Panginoon na binasa natin ngayong umaga. So I just give you a simple background ng 1 Thessalonians bago ako mag-proceed. No, ang 1 Thessalonians po ay sinulat ni Paul para po sa isang young church, bata pang simbahan, na nasa isang maimpluwensya at makasalanang lungsod na ang Thessalonica. Actually, iputo sa sentro ng negosyo at kultura. Ayan. Pero kasabay nito ay laganap ng idol. Mayaman yung lugar, pero punong-puno ng idolatry at sexual immorality at moral compromise. Sa lugar na ito, sa Thessalonica, normal lang daw pong ginagawa na ngayon ay tinatawag ng Diyos ay kasalanan. Kaya nang tumanggap sila kay Jesus,
hindi lang paniniwala ang kailangang baguhin, kundi pati lifestyle. So ang holiness ay hindi uso sa kanila. No? Kasi ito po ay countercultural. Sa atin uso holiness, no? Ay, hindi sila sumagot. Mukhang hindi rin uso. No? Bagamat maiksi lang ang panahon ni Paul sa Thessalonica, dahil sa matinding opposition, pero sapat na yun para mabuo niya ang isang church na tunay nagmamahal kay Kristo. Kasi po si Paul ay isang missionary, nagcha-church planting siya. Gayunpaman, nahirapan ng ilan na tuluyang iwan ang dati nilang pamumuhay, lalo na sa pagdating sa purity at self-control at moral boundaries. Kaya sinulat ni Paul yung Thessalonica. Ang liham na ito ay para hindi po manakot, hindi tayo takutin, ha? Kundi magpaalala, magtuwid, at magpalakas ng loob. So ang mensahe po sa Thessalonica ay napakalinaw. Ang kaligtasan po ay hindi lang tungkol sa ating paniniwala, kundi tungkol sa ating bagong pamumuhay. Amen? Sino mga Kristiyana? Amen. Nangyubala kang born again ka na, di ba? Ligtas ka na. Pero hindi daw dyan nagtatapos. Kailangan bagong ating pamumuhay. Amen? So isang buhay na marunong magsabing hindi sa kasalanan at oo sa kalooban ng Diyos. Amen? Ayan. Inom lang po akong tubig sandali. Napakita na. Hindi ko pa nasasabi, no? Okay lang. Ang theme verse po ay makikita natin sa verse 1. Sabi niya doon, how you ought to live and please God. Okay. May tanong po ako sa inyo ngayon. No? Okay lang ba magtanong? Ngiti nga po kayo, kinakabahan ako eh. Kanina sabi ko, kinakabahan ako, sabi ni tita, tingnan mo lang ako. Oo nga, nawala nga yung kabo ko, tita, dinignan lang kita. Amen? So, tanong. Ayan. Masaya ba ang Panginoon sa paraan ng pamumuhay mo? Oh, wow, galing naman. Dapat yun ang tanong, di ba? Hindi yung, masaya ba ang tao sa akin? Hindi kung successful ba ako? Or active ba ako sa church? Kundi, ang dapat tanong natin ay ito, natutuwa ba ang Diyos sa buhay ko? Napapangiti mo ba ang Diyos sa buhay mo? Yun po yung title natin ngayon, di ba? So maraming Kristiyano ang naniniwala kay Kristo, pero minsan aminin natin, no? Aminin natin, hindi lahat ay namumuhay. Ayan, nakalugod-lugod sa Diyos. Uy, may umaamin. Amen. Di ba? Minsan, nakakalimutan natin. Sabi nga, doon, kailangan daw mamuhay ka na napapasaya mo si Lord doon or kalugod-lugod sa Kanya. Amen? Kasi po, no, pwede ganito eh. Safe ka, pero stagnant ka. Amen? Active, pero disobedient. Aray ko. Aray. Diba? Church-going, pero culture-following. Compromiser, ika nga. Ayan. Teka lang, i-close ko. Si Pastora Roda tumatawa, galing sa shuttle. Sorry nagpipreach ako, hindi kita masagot. Unless pa gusto mo sagutin. Ayaw mo din. So first, paki-off na lang po, tita. Sa 1 Thessalonians chapter 4, sinasabi ni Pablo, no? Hindi sinasabi ni Pablo kung paano ka makapasok sa langit. Kasi alam mo na yun eh. Pero kundi kung paano ka mamumuhay habang papunta ka sa langit. O habang naghihintay ka sa pagbabalik ni Jesus. You know, naalala ko lang yung devotion ko the other day, no, it's about, nasa Revelation po ako, palapakan nyo naman ako, tapos ko na yun yung Bible. Revelation. Tapos sabi dun sa apps na, congratulations. Natapos mo na ang first part, yung buong Bible, hallelujah.
Pero yung sa Revelation nga sa last part, naalala ko lang, no? Kaya nga nilagay ko doon sa devotion ko, no? Bumili ko ng maraming stickers, ginagaya ko yung mga anak ko, maraming stickers. Nakalagay doon, kailangan kong mag-focus sa goal. So what is my goal? Pumuntang langit. So habang po nakalagay doon, paano ko sisiguro din pupunta akong langit? Ayun, no, sabi ngayon pag-uusapan natin yan. So marami pala. Kasi baka nga, no, na minsan naiiba yung focus natin eh. So ang our goal, no, ay makapasok sa langit. Pero habang nasa pagitan nito, paano tayo mamumuhay? Amen ba? Wow, ang ganda po ng sinabi ni Pablo. Hulaan, sabi niya, hindi sinabi ni Pablo, hulaan ninyong kalooban. Ang sabi niya sa verse 3, for this is the will of God. Very clear po sa Bible. Malinaw na malinaw, direct at walang paligoy-ligoy. Hindi po mahirap hanapin ang will of God o alamin ang will of God. Amen ba yon? So ngayong umaga, pag-aaralin natin yan. So paano mamuhay na tunay na ikinatutuwa ng Panginoon? Hindi lang minsan, kundi araw-araw. So our goal today is, we make God smile every day. Sa isang notebook ko nga, no, sa aking planner nakalagay doon, smile. Nakasalaga. Lagi nagpapaalala, pero sa wadang dulo, matulog ka ng maaga. Yun, ano talagang nakakatawa na lagi nagpapaalala. So God's will is not first about your position, nga yung pagiging Christian. It is about our sanctification. It is about your sanctification. Amen? Ready ka na ba makinig? Sabi mo sa katabi mo, may notebook ka na ba? Ay, may notebook ba kayo? Sabi ni Pastor, Michelle, daw ang gagawin natin culture? Notebook and Bible. Sige na nga, papayagan ko na nga yung mga cellphone, no? Pero sana, katulad ng sa akin, may notification, may tumawag. So number 1 is this. Living to please God is a learned life. Sabi sa verses 1 and 2, sabi doon kanina, finally then, brethren, we request and exhort you in the Lord Jesus that as you receive from us instruction as to how you ought to walk and please God, may message sabi doon, how you ought to walk or live and please God. Paano daw? So, din natin, no? Please God. Sabi doon sa Greek is aresko. I don't know, bahala na kung tamang pronunciation. Ibig sabihin, to delight. So, pag piniplease mo si God, sabi doon, you delight, you satisfy, we always bring joy to God. Yun palang ibig sabihin, no? Hindi lang okay lang yan, no? Maunawaan naman ako ni Lord. Pwede ba yun? No, maiintindihan naman ako ni Lord. Hindi. Sabi niya, ang goal natin is always to bring joy. No, hayaan mo ang buhay mo ay magbigay kaligayahan sa Panginoon. Tama ba yon? So, hindi tayo namumuhay para sa palakpak ng tao. Tama? Kundi ang goal natin is laging may ngiti sa labi ng Diyos. Amen ba yon? No, siguro laging pag nakangiti, di ba tayo parents, pag nakangiti ka, di ba, pag humingi ang anak mo, sige na nga, bigay. Kasi na-please ka. Di ba? So, pag napangiti mo ang Diyos, ibig sabihin, natutuwa siya sa'yo. At pag natutuwa si Lord sa'yo, nako, ibang ibig sabihin nun. Di ba? Nako, answer prayer ka siguro lagi. Amen ba yon? So, sabi ni Paul dito, you learn this. Ito daw po ay natututunan. Amen? No? Sabi niya, ang Christian life sa atin, tinuturo. That's why we have training, discipleship training, meron tayong mga core meeting, life groups, lahat yan natututunan natin. No? Paano mamuhay bilang Kristiyano? Of course, ang holiness din daw, dapat huwag kang mahiyang aralin. Amen? Natututunan din pala ang holiness. Naaaral din pala yung holiness. Amen? So, hindi aksidente ang buhay mo na maging pleasing kay God. Hindi siya aksidente, intentional siya. Pwede siyang sadyain. Amen? Pwede siyang sadyain. So, hindi sapat ang good intention. Kailangan mo ng godly instruction. Amen? So, madali bang matutunan ang will ni God?
Oo, parang ang hirap, no? Kasi sa atin, parang itatanong mo pa. So that leads to our second point. Sabi niya, it is, ano ba will ni Lord? It is God's will for you to be sanctified. So yun pala yung will nila. Kaya nga purity yung pinag-uusapan natin eh. Di ba? So pag purity, meaning, ikaw daw po ay masasanctify. So sabi dun sa verse 3, for this is the will of God, your sanctification. So dapat yun din ang goal mo, masanctified ka kasi yun ang gusto ni Lord sa buhay mo. Amen? So sanctified means, sabi sa Greek is hagiasmos, means pagiging set apart. So alam naman natin yan, di ba? Pag sinanctify ka, pinili ka ng Diyos, hiniwalay ka. Kumbaga sa labahin, ang puti at ang dikolor pinaghihiwalay. Di ba? Kasi magmamansya yun. So ikaw, mula nung maging Christian ka, hiniwalay ka sa barkada mong hindi maayos, yung madali kang ma-impluwensya. Amen? Sino dito ang umiiwas na sa mga hindi magandang kaibigan? Sino dito ang hindi pumupunta sa mga lugar na alam mong ititem ka? Amen? Hindi lagi ka nandun. Ang sarap eh. Di ba? So papaano ka? Sabi niya, uy, will ni Lord ma-sanctify ka eh. Kaya minsan, talagang hindi pala minsan, ihihiwalay ka ni Lord. Amen? Amen? Ako nga, actually, sa akin nga yung mga grupo ng friends ko dati, pinalitan ni Lord ng bagong friends. Amen? Yan. So, ang pagiging sanctified din ay proseso. Hindi instant. No? Parang gusto mo nga, pag naging Christian, gusto mo bago ka na. Pero may mga pagkakataon pong instant. Pero, ang sanctification natin po ay process. Sabi sa tabi mo, process. Wag ka nagmamadali. Magbabago din ako. Di ba? Uy, may kausap pa ako. Ha? Sabi mo nga, magbabago din ako. Wag mo akong madaliin. Di ba? So, mula sa dating buhay, papunta ka ngayon sa buhay ng Diyos. Amen ba yun? So, sanctification actually is not perfection, but direction, going towards the goal. Amen? Na ikaw, ang buhay mo ay magiging kaaya-aya sa Diyos. Amen? That's our goal. You know, sabi ko nga, Lord, tulungan mo ako. That's my goal. No, ngayon, after that, yung matapos ko po yung revelation sa huli, no, that's my goal now. Lord, gusto ko ako yung overcomer. Lord, ayoko yung itatapon sa hell. Gusto ko sa langit ako pupunta. Pero mo, tumanda ako, 40 years na akong Christian, tapos sa dulo, mapupunta akong, diba? Oh, biro mo 40 years na po akong Christian, 1984 po ako naging Christian, 40 years. Sasayangin ko po bang 40 years? Amen? So, yung buhay mo, no, ay patungong buhay sa Diyos. No? So, hayaan mong ayusin ni Lord ang buhay mo. Huwag kang yung tawag dito, matigas ang ulo. Yan. So, letter A, ano ba yung sanctification? Sanctification, sabi sa, of course, from 3 to 5 then, sanctification is expressed in sexual purity. Yan, sabi dun sa verse, di ba? That you abstain from sexual immorality. Verse, actually 3 yun eh, sa B siguro. Sabi, is that you abstain from sexual immorality. So, pag sinabing sanctified ka, sinet apart ka, so dapat ang goal mo ay sexual purity. Amen? So sabi doon, sa verse, you abstain from sexual immorality. Parang mahirap, no? Ay, hindi pala mahirap. Madali lang, di ba? Amen. Sexual immorality, no? Sabi is, the Greek is porneia. Pag sinabing porneia, lahat ng sexual activity mo dapat nakapaloob sa design ni God, no? Pag porneia, sexual activities outside God design. Ano to? Diba yung dapat yung sex ay ginagawa lang sa within the pag may sa kinasal marriage. Diba? So, yung porneia, yung ginagawa mo, yung mga
pasaway ka. Parang simple, pasaway ka. Yung pinapagawa ni Lord, ayaw mong gawin. Amen? So yung culture, no, may accept it, but God, kailangan yung sabi na, yung tanggap ng culture dito or normal dito sa atin. Pero, masisira ang holiness, ayaw daw ni Lord noon. Amen? Kahit tanggap na. So it is not, kasi bakit? Hindi siya kasi according sa Bible eh. So, or hindi siya will ni God, kaya hindi siya accepted. Nakuha niyo po ako? Ayan. So, gagawin lang or ma-accept lang pag ito ay according sa Bible or according sa holiness. Amen? Actually po, alam niyo ba, ang sin doesn't start with action. It starts with unchecked feelings. No, unaware ka. Ito, familiar ba sa inyo to? Na yung linyang hindi naman namin sinasadya. Di ba? No? Nakita mo yung asawa mo, merong, hindi namin sinasadya, basta nakita ko ito na to eh. Kaya, di ba, it's about, hindi ka kasi, hindi mo binabantay yung feelings mo. Di ba? Hindi ka aware. Uncheck. Kaya kasunod doon, kasalanan na. Kaya alam niyo po ba, God set boundaries. Dapat alam mo to. God's boundaries are not punishment. They are protection. Amen? Nakaka-relate po ba kayo? Amen? Ano-ano yung mga boundaries? Ayan, ako, alam niyo po ba ito Baka hindi kayo aware. Ano ba yung mga boundaries na sinet ni Lord para protektahan ka? Una, emotional boundaries. Kasi tayo, actually, noon ko pa narinig sabi nila yung medyo matatandang, sorry po wala palang matatandang babae, yung medyo maedad na babae, yun daw po, ang madaling ma-fall. Ma-fall, bakit? Kasi ito yung kasi emotional yung mga bagay na hindi ginagawa ng partner nila, ay nakikita nila sa iba. Diba? Example. Yung mga sweet na things na simpleng text na kumain ka na ba, ingat ka. Diba? Kaya minsan na-fall daw. Kaya may emotional boundaries. May weakness ka. But ang weakness mo, nasundot ng iba. Sama ba yun? Sorry for the term. Ano dapat? Diba? Yung weakness mo, nakita mo sa iba, yun, nadadala ka. That's emotional. Diba? Emotional yun eh. Kaya sabi ni God, may boundaries. Pag alam mo, lumayo-layo ka na. Amen? No? Kaya may mga lalaki na nakakita ng babae. At may mga babae na merong nakikitang lalaki because of emotions. Nakukuha niyo po ako? Naintindihan niyo po ako? Yan, mga married dito, kaya ingat-ingat. Ano pa? Physical boundaries. Ano yung physical boundaries? Ito simpleng touch. Simpleng hawak sa tuhod. Next, sasayaw ka ganun. Simpleng hawak sa tuhod. Simpleng holding hands. O simpleng hawak sa buhok. Kunyari, nalaglag yung bangs mo. Sabi nung iba, hahawiin niyang gano'n, no? Hahawiin niyang gano'n. Di ba? Di ba? No? Kaya tita, huwag ka magpapahawi ng bangs mo. That's physical touch. Sa mga youth, no? Sa mga, kahit sabi mo may partner ka na. Di ba? Kahit sabi mo may partner ka na Kasi may nagtitrigger, may kuryente. Di ba? So medyo, may kilig. Wow, may kilig-kilig, di ba? Yung mga mababae, asyumera. No? Naayos lang yung bangs. Uy, may gusto sa akin. Natapik lang, Di ba? Kaya tayo, wag kayo, sabi mo, wag kang touchy. Yan, baka mapagkamalan ka. Di ba? Ano pa mga boundaries? Online boundaries. Alam niyo, sorry, maraming nahuhulog sa online.
Di ba? Yung mga mga flirting sa online. Ulit, mga simpleng, how are you today? Ay! Di ba? Yung mga ganun. Online. Sorry po, kahit sabihin mong man of God, nadadali sa online. Kaya kayo, kahit yung mga member natin na nako, ingat po kayo. Alamin nyo ang boundaries online. Ano pa? Nako, nakaka-eman, Doc Lex, meron ka ba? yung mga classmate dati, di ba? Nag-meet sa Facebook, di ba? Yung pala may problema sa asawa. Pagkatapos, sumama sa iba. O kaya minsan yung mga secret conversation, mga bulong-bulong ba? Kakita tayo, ma'am. Yeah. Yun ang mga boundaries po. No? So, hindi ginawa ito ni Lord para pigilan ka or parusahan ka. Ginawa ito ni Lord para protektahan ka. Amen? Para hindi ka masaktan. Kasi kung asumera ka, hindi ka pala gusto, di ba? Ang sakit. Di ba? Ang sakit nun. Kayo namang lalaki, huwag naman kayong paasa. Di ba? Huwag kayong paasa. Di ba? Ganun lang yun eh. Kami mga boundaries na sinet si Lord. No, so ang love or ang kilig na hindi galing sa Diyos, marunong, pag ang love or kilig galing sa Diyos, marunong magpigil. Hindi pa dalos-dalos. Amen? Walang marriage na nasisira. Walang marriage na nasisira. Amen. Madalas po, no, marami po yan. Ayoko lang magkwento, pero marami pong kwento na ang marriage, even pastor, ay nasisira. Dahil hindi nila alam mag-set ng mga boundaries. Amen? Counseling, no? Nasa closed door kayo. Umiyak ang babae dito sa balikat mo. Alam mo boundaries mo, pag merong counseling, hindi pwede babae, lalaki. Kung meron man, dapat may kasama ka. Amen? Umiyak dito, nagustuhan mo naman. Kasi po yung last, hindi po napipigilan. Pero yung tunay na love, pipigilan kasi mahal mo yung taong yun. Amen? Amen. Kaya sa atin naman kasi minsan yung mga binata natin parang lahat ng tingin sa mga dalaga, sisters eh. Dapat meron ding sabi nga ni Bishop, konti rin naman yun pa. Pag na, baka maano ako dito sa Amen? So kung mahal mo siya, hindi mo siya ipaparam sa kasalanan. Kapatid, set boundaries. Kasi pag hindi ka nag-set ng boundaries, sorry for the word, baka maging immoral ka. Diba? Hindi mo namamalayan eh. Alam mo naman si Satanas, very subtle. Diba? Diba, iba nga sa mga kwento, yung best friend pa ng asawa ang naging, alam mo na, yung mga ganong klaseng, Diba? So, ingat-ingat. Baka mahulog at maging immoral. Amen? So, letter B, sabi niya doon, holy and honorable living. So, yun ang gusto ni Lord. Holy and honorable living. Paano? Sabi doon sa verse 4, control your own body in holiness and honor. Amen? So, holy and honorable. Yung holy po means, you set apart for God. Pinili ka na sa Diyos ka na. Amen? Honorable. Ikaw ay precious. Valuable ka. No, talaga namang grabe ang tingin yung apple of the eye ka ni Lord. Kaya minsan, di ba, magtataka, teka, bakit siya nalaglag? O, bakit siya... Meron pong meron po pumasok sa FB, no? Napakagaling na author. Talaga namang ang taas ng tingin natin bilang. Yung pala, maitinatago 8 years. No, yung asawa ng member yata niya, naging sila for 8 years. Pastor po ito, ha? Amen? So, dapat, ingat ka talaga. So, ikaw ay sinet apart.
ikaw ay very precious. Yung katawan mo na yan ay hindi po yan laruan. Amen? Yung katawan mo na yan ay instrumento para sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen? So, alam mo yung verse na to, ang ganda eh. Sabi niya, sa sanctification po pala, sabi ni Paul, sabi dun sa verse, tayong lahat, o ikaw, ay meron kang responsibility. Sabi doon, you control your own body. Sino magkocontrol ng katawan? Si pastor? Hindi. Ikaw ang may katawan, you have to control it. Sabi yung sarili mong katawan, no, kailangan bantayan mo. Di ba? Dapat bantayan mo yan. No, baka minsan hindi mo sinasadya, nagsisecond look ka na pala kasi sexy. Hindi mo namamalayan yun. Di ba? Hindi mo namamalayan na, ang sarap niyang kausap, hindi mo namamalayan na nahuhulog na pala. Di ba? So you have to control your own body. Alam mo. Sabi ko, alamin mo weakness mo. Di ba? Alam yan. Na, alam mo kung saan ka mahuhulog. Kaya sabi ni Paul, control your own body in holiness and honor. Ingatan mo. Walang ibang mag-iingat yan kundi ikaw. Amen? Panalaglag ka, huwag ka magsisi. Huwag mo sisihin ng iba. Kasi ikaw yan eh. Diba? Ikaw yan. Ano pa? Letter C, that driven by passionate lust. Sabi dun sa verse 5. Passionate lust. Ano ibig sabihin nun? Ang Greek is pathos, which means, pag passionate lust, ibig sabihin, uncontrolled desire. May kakilala ba kayong ganyan? Di ba? May mga taong ganyan. No, hindi makontrol yung desire niya. Or pwede rin, sabi, emotions na walang direction. Kaya madaling mauto. Di ba? Pag ang emotions mo, madali kang mauto. Madali kang malaglag. Amen? Ano po, tita? Kaya nga, madaling mabola, tama. So, yung desire na to, yung desire na to, imbis na ikaw ang makontrol, ikaw ang kinokontrol. No? So, yung pang difference between believer and unbeliever. No? Tayo po, mga believer, are spirit-led. Tama? Yung mga unbeliever, desire-driven. Kaya minsan, sinasabi nga ni, sorry, Ervic ha, narinig ko testimony mo kanina eh. Ilang babae. Kasi that's desire, di ba, ay, huwag ka na magbilang. Pero kasi desire-driven, hindi ka pa kasi believer. Tama. Ayan na, na-justify ko. Hindi niya, pag born again po, hindi niya na ginagawa. Dati po yun. Diba? Kaya nung believer daw, desire-driven, pogi. Alam niya, ngitian lang niya at singit-singitan lang na mata niya, makukuha niya ang babae. Gagano. Parang si Bishop sa mata. Pakita mo nga pa, ang mata mo. Yeah. Ang lakas ng dati. Nakuha sa tingin. Di ba? May mga lalaki gano'n, titingnan ka lang na gano'n. Yung mga babae naman talaga hindi mapakali. Di ba? Maharap din. Sorry for the word, may babae talagang malandi. Sorry again for the word. Ha? Amen. Pero, pag hindi ka believer, di ba? Pag believer ka, ikaw daw ay pinangungunahan ng Espiritu Santo. Amen? Letter D, God takes sin seriously. Sabi dun sa verse 6, the Lord is the avenger in all these things. So sabi, ang avenger means ekdikos. Ayan. God as defender of justice. God protects those who are wrong. Kaya mga pinagtatak sila, binibless ni Lord eh. Tama ba? Bakit nasa tapat kita? Yan ang klarong, Claire, sorry ikaw ang klarong ebidensya na talagang pinagpapala ng Lord. Amen? Kasi si God is avenger. Diba? Sino siya? Si Captain America? Si Iron Man? Diba? Nagtatanggol. Pag iniwang kami, nagtatanggol sa'yo. Tama, di ba? Amen? Ayan. So, really, God protects. Yung mga niloloko, no? Iniingatan ni Lord yan. Pero yung mga nanloloko, ayan. Meron tayong Diyos
na nagpaparusa. Kala mo nakaligtas ka, ngayon, darating. No? Hindi mo kaya magtago sa Lord. So grace does not remove accountability. Sabi niya, love does not cancel holiness. Kahit mahal na mahal mo ka ni Lord, no, kailangan pa rin tayo ay mag-deliver kay Lord yung holiness. No? Ikaw ay accountable. May consequence. Ginawa mo yan, may consequence. Amen? Accountable ka dyan. So during temptation or malapit ng malaglag, huwag mong kalimutan. Ito, sikreto pala. Isang araw po, I don't know, nagkaroon kami ng drill sa homeroom. We close our eyes and then sabi ko, walang magpipray, just silent moment and you think that God is here. Diba? Kung alam mo na nandyan si Lord sa'yo, tingin mo ba gagawa ka ng kasalanan? Ganun dapat. So kung ayaw mong malaglag sa kasalanan, ang technique daw, kailangan isipin mo, teka, hindi ako makakapagtago sa Diyos. Ay, teka, parurusahan ako ni Lord. Ay, may consequence pala. Diba? Kailangan gumana yung isip, yung utak. Kasi yung mga nagkakasala, hindi gumagana utak nun. Ang gumagana puso. Kasi mahal ko siya may asawa nga hindi mahal ko siya ano ba naman yan? Diba? Tayo sa Life Giver, nag-rule po tayo na pag hindi ka pa-graduate ng college, bawal boyfriend. Sabi ng mga youth, love ko na Talaga naman, di ba? Pero that rule still stands. Ngayon naman, tinutulak mo ng mag-asawa, ayaw mag-asawa. Di ba? Sobra naman yatang nakulong natin. Pero ganun So isipin mo that our God, no, hindi siya, pagdating sa kasalanan, kasalanan. Kasalanan ay kasalanan. So isipin mo, nandyan si Lord. Kahit wala nakakakita, nandyan si Lord. Amen? Number 3, we are called to holiness. Malapit na po yata ako matapos. Sabi niya, we are called to holiness and not impurity. Verse 7. For God has not called us impurity, but in holiness. So what is impure? In Greek, it's akatharsia. So pag sinabing impure, ito po yung moral uncleanness. Talagang walang kamoral-moral. Di ba? Polluted life. Ganyan tayo nung hindi tayo Christian polluted life. Ano pa? Mixed devotion. Diba? Love mo si Lord, ngayon, bukas hindi. Talagang hindi mo alam kung ano talagang gagawin mo sa buhay mo Now, ang tanong, minsan may kausap ka Sabi ni Lord, kailangan called ka to holiness, hindi sa impurity. Paano? Ang tanong, paano yan? Grabe yung past ko. Napaka-impure ko talaga. Di ba may mga ganun no? Laging ang mga tao, bago tumagap kay Lord, hindi ako tatanggapin ni Lord kasi napakadumi ko. Paano yun? Pero remember this. God did not save us to keep us dirty. Amen? He saved us to make you as holy. Yun ang goal ni Lord Diba? Kaya sabi niya, wag kang mamuhay sa impurity, mamuhay ka ng may kabanalan. That is possible. Amen? Possible yun kasi siya may sabi No? And ganito yan purity, kasi sabi niya, purity, di ba, sabi ko nga kasi, paano yung Pasko? Isipin mo to, purity is not equal to virginity. Di ba may paano na-lost ko na yung virginity ko? Hindi na ako pure. No. Purity is not about that. Amen? Or purity is not equal to a perfect past. Paano ang dumi ng past ko, ang gulo ng past ko? Paano ako magiging holy? No. Sabi ni God, ang purity is not equal to perfect past. Alam niya yun Kaya ka nga tinawag Kasi lilinisin ka niya Diba? Kaya ka nga tinawag kasi aayusin niya yung past mo Aayusin yung magulong buhay mo Diba? Marami tayong tao nakikita na gano'n. Grabe ang past. So purity pala is this. Purity is equal
a heart aligned with God today. It's not about your past. It's not about hindi ka na virgin or something. No, wala na yun. Borado na yun. Sinave ka na ni Lord doon eh. Ang importante ngayon, yung puso mo ay naka-align sa gusto ni Lord ngayon at sa magiging future mo. Amen? God will really change your life. Bakit? Purity is not about where you have been. Ito ang ganda. Purity is not about where you have been, but about where you're willing to go with God now. Ang purity is not about kung ano yung ngayon, saan ka galing, hindi. Ang purity is kung willing kang sumama kasama ng Diyos ngayon. Amen? Lahat yan naayusin niya. You know, maybe single ka. Maybe single ka. Single na you failed. Sabi ko nga kanina, single ka tapos naibigay mo na kasi nauto ka eh. No, paano yun? No. Aayusin ni Lord yan. Amen? Kahit nag-failed ka, today, if you give your life to God and you will decide, Lord, ayusin mo, nag-fail ako. No? Hindi i-account ni Lord yan. No? Kaya may single ka, tapos meron nagkaanak ka. No? And you know, God will give you a right partner, tatanggapin ka, tatanggapin yung anak mo. As long as you repent with the bad things na ginawa mo sa dulo, it doesn't matter anymore. Amen? Or maybe married couples, no, na nagsisi ka with regrets. Bakit siya ba napangasawa ko? Or maybe, sana pinatawad ko siya, sana nagkaayos kami ngayon. It's not too late. No? Ayusin ni Lord yan kasi ang goal ni God sa'yo is holiness. Amen? Just submit to God and surrender everything to Jesus. Or maybe youth ka na confused. Confused ka sa gender mo? Or papasok ba ako sa relationship? Hindi ba ako papasok sa relationship? No. Sabi ni God, you enter into a life of holiness, not impurity. Amen? So your calling ngayon kay Lord defines your conduct. Tinawag ka ni Lord as bilang anak niya, dapat yung conduct mo umayon sa calling mo. Amen? Ayusin mo. So kahit nag-fail ka, ayusin ni Lord lahat yan. Amen? So you know, God restores. Yun yung maganda. God restores before He instructs. So, number 4, sabi doon, do not reject God's instruction, verse 8. Sabi niya, therefore, whoever disregard this, disregard not man, but God. So, lahat ng pinag-usapan natin kanina sa simula pa, sabi niya, wag mong i-reject. Therefore, whoever disregard this, no, hindi ako nagsabi. Reject means, no, Greek is apheteo. Means, pag sabing reject or set aside, it is to treat as nothing or to dismiss. Parang kayo ngayon, nag-uusap tayo. Pasok, labas. I pray sana harangan ng kabilang tenga at hindi lumabas. Amen? So after kang i-restore ni God, ayusin ang buhay mo, then definitely you will receive instruction from Him. Na merong instruction, ganito gagawin mo, ganito ang direction ng buhay mo. And sabi doon, do not reject if you receive that rejection. Kasi bakit? Yung instruction daw na yun ay hindi galing sa tao. Sabi doon, that instruction, not from man. Sabi niya, hindi opinion ni Paul, hindi to kultura ng church, no, hindi to sinabi lang ni ko or ni pastor or ni bishop, hindi ito, yung instructions na to ay hindi galing sa tao. Ang instruction doon ito, sabi na, but from God and the Holy Spirit. Sabi doon sa verse, who gives His Holy Spirit to you. Give means, no, didomi. Sabi niya, God who gives His Holy Spirit to you. Sabi doon, God give it freely to you. Yung Holy Spirit binigay sa iyo ng kusa ng Diyos. Amen? Para ito daw ay continually supplied. Dire-diretso. No? Kaya pag nabago ka, nirestore ka, then the Holy Spirit, bibigyan ka ng instruction, anak, ito ang gagawin mo. Anak, dito ka pumunta. Sabi niya, if you receive that instruction, wag mo daw i-disregard. Yun. Nakuha niyo po ako? Kasi yung Spirit ang magliligtas sa'yo.
Yung spirit na yon ang magbibigay ng power, ng kapangyarihan para mamuhay ka ng banal. Amen ba yon? So purity is not achieved by willpower. It is sustained by the Holy Spirit. Amen ba yon? Kaya yung sinukwento ko sa inyo kanina na Lord, sabi ko, yung nabasa ko, Lord, ang goal ko is really heaven. Lord, goal ko is really heaven. So sabi niya, you have that Holy Spirit now. Lord, sabi ko, i-remind mo ko lagi pag nagkamali ako or nakakalimutan ko. Kasi you want me to live a holy life. Amen? Banal. Kasi sabi doon, you cannot see God if you're not holy. Amen? So holiness, of course, sabi hindi naman to yung sinless, no? Hindi naman yun. Pero the Holy Spirit will give you clear instruction from that. Amen? You know, kapatid, since ito ang sinasabi ni Lord sa atin, ang laban na to, hindi ka nag-iisa. Parang hirap naman, no? Matanggihan ang kaibigan. Ang hirap naman maiwasan kasi dati akong, you know, of course, vices, hindi mahirap yan iwan. Sigarilyo maybe, alak maybe, drugs maybe. Pero sabi dito, the Lord, the Holy Spirit is with you. Basta if you want to obey, the Holy Spirit will empower us. Amen? Kaya, posible bang maging holy? Yes. Bakit? Because you have the Holy Spirit. Kung ikaw lang, imposible. But the Holy Spirit is with us. Binigay sa atin yun. Amen? So, hindi ka iniligtas ni Lord para iwan kang mag-isa. He gave you the Holy Spirit to live right, to please God, to make Him smile. Kasi naandyan yung Holy Spirit. Kaya wag mong i-abandon ang Holy Spirit. Sabi nga, wag mo siyang i-taken for granted. Because the Holy Spirit will really empower us. So lahat ng pinagkukwento ko kanina about purity, holiness, that is possible because we have the Holy Spirit. Amen? Siguro, I will just ask you a question, tapos na po ako. No, I will just ask a question and maybe you can reflect to these questions. Ikaw mismo, wag ka na magsalita. Pakinggan mo lang ako and then sagutin mo sa isip mo. And I want you to reflect about this. Wag niyong, para bang tinitingnan niyo lang ako. No, yung tanong ko, sagutin mo sa isip at puso mo. Amen? So let's have a reflection. Tanungin mo yung sarili mo, do I make God smile? Napapangiti ko ba si Lord? Sige, pikit na lang kayo. Sige, let's close our eyes. Para hindi ka ma-distract. Just close your eyes. Pakinggan mo yung tanong ko and you answer this in your mind. Napangiti ko na ba si Lord? Is my life pleasing to Him? Yung buhay ko ba ngayon ay maayos at natutuwa ang Diyos? Masaya ba si Lord sa relationship ko ngayon? Or baka naman, may mga boundaries na sinet na si Lord sa'yo, tapos nagko-cross ka. Hindi mo pinapansin yung mga boundaries na sinet ni Lord sa'yo. Or maybe, no? May mga compromises ka na gina-justify mo pa. Mali na nga, gina-justify mo pa. Or may mga bagay ba na ginagawa mo na alam mong mali. Na kailangan mong isurrender kay Lord ngayon. Yun na sabi ko nga kanina, maybe single ka. Na-lost mo yung virginity mo, naging impure ka, nagkamali ka dati. Or maybe nasira mo yung marriage mo. One time, nagkaroon ka ng fling. Or maybe nagkaroon ka ng maling decision sa pag-aasawa mo. And you regret it.
God sees your heart. Hindi ko po alam kung ano ang pinagdaanan mo o nangyari sa'yo, but one thing lang po, isa lang po gusto ng Lord ngayon. Sabi niya, for this is the will of God. We ought to live our life pleasing to God. And sabi niya, ang will ko is for you to be holy, not to be impure. So ngayong umaga po, after all of the na pinag-usapan natin, sabi ni Lord sa'yo, no anak, nagkamali ka man dati, just come to me, repent lang, sisi ka lang. Pagsisihan mo lahat ng ginawa mo. You know, repentance is not punishment. It is an invitation to come home. Or repentance is a chance. Lord, surrender na ako sa'yo. Baguhin mo ang buhay ko. Napakagulo ng buhay ko. Pero, babalik ako sa'yo, magre-repent ako at ayusin mo po ito. If you're ready to repent and to come near to God, no, hindi ko na po kayo papatayuin na just raise your hand. Nandito si God. God is here. Jesus is here. Sabi niya, anak, halika. Aayusin ko buhay mo. Ia-align ko yung desire mo sa desire ko. If you're ready, just follow my prayer. This is for you. Sasabihin mo lang, Lord, I acknowledge that not all my feelings came from you. Lord, sige, open your mouth. Kahit mahina lang, Lord, I align my heart with your love. I repent from compromises. I repent from secret sins. I repent sa lahat ng wrongdoing ko and sa lahat ng justifications ko. Teach me to love in purity and honor. Lord, cleanse my heart. Heal my wounds and restore my purity. Lord, forgive me. Thank you in Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan natin si Lord. Now, ito naman po, no? Of course, since purity ang pinag-uusapan natin, no? I'll call for commitment. Kailangan, ikaw mismo sabihin ko, Lord, yes. Ngayon pala nagde-decide ako, pipiliin ko maging pure. Amen? Pipiliin kong sumunod sa'yo. Then, ito po naman, kung kaya ngayon, I will ask you just to stand. Kung ikaw po ay magkukommit to have a pure life, magkukommit ka, Lord, sige, turuan mo ko na malaman ang kalooban mo, yung will mo. Pag gusto mangyari sa buhay mo, I challenge you to stand up. Magkukommit ka sa Panginoon. Starting today, nagkukommit ako sa'yo. Amen? Amen? Sabi mo, today, Lord, I choose obedience over my emotions. I choose holiness over pleasure. I choose God's love over counterfeit love. And I will make you smile over my life. Amen? Palapakan natin si Lord. You know, if you're sincere on that commitment, I believe in my heart, sasamahan ka ng banal na Espiritu. Amen? Na magawa mo natin yung commitment natin today. Lord, amen? I will become holy and pure. Amen? Ganun po, no, next week, no, third series natin, we will talk about pure love, no, is supposed to lead. Sabi, hindi lang sa simpleng kilig, hindi lang feelings, pero you mag-end up sa covenant. So love, when done God's way, it will lead to marriage, not confusion. So yun po pag-uusapan natin next week. Amen? Kung may mga kaibigan kayo mag-asawa, invite them. Magiging maganda po ang ating pag-uusapan next week. Amen?
So this is my final reminder. God's standards of love is not meant to restrict you. Ang requit naman ni Lord, hindi po. It is for you to protect you. Amen? So just obey God and God will empower us. Amen? Amen. God bless you all. Wow, nasa na po ang ating, yan. So, sige po. May He keep you from falling and make you stand unblemished. May the Lord richly bless you and your children. I receive. May He keep you from falling and make you stand unblemished. May His grace work in you. May His face shine on you. May His abundance flow throughout your lifetime. Amen. With enjoyment, good health, soul prosper. May you have life to the fullest. Receive this from Jesus Christ, when the fellowship ends. God bless you all. See you next Sunday.